Okay na yung screen? Pa-confirm nga. So last time nag-record ako, naka-off pala yung mic, so minake sure ko lang talaga na naka-on siya. Okay na yung screen guys, nakikita na ba? Yes sir, yes sir. Sige. So dito tayo So first rule ng roof matching is yung target building only. Okay? So meron tayong kasamahan na mas pushback because ito yung ginawa, kinain yung lahat ng buildings guys. Kung ano yung target ninyo, yun lang yung dapat i-draw natin. Okay? Bawal kumuha ng hindi nyo target na building. Pero dito sa training, since medyo madami yung magandang bahay dito na pwede natin gawing, teka, mag-pull pa ako. Kuha pa ako isa. Okay. So, again, check nyo to. Ito. Para malaman nyo kung ano yung target building. So, pagka open ng software, makikita nyo naman dyan agad, no? Kung ano yung itsura. Ito, click nyo to. Ito. Yan. Kung ano yung nag-light up or nag-orange, yan yung target building ninyo. Okay? Yan yung target building ninyo. Yung hindi nag-light up, hindi nyo yan target building. So, dapat nyo yung dapat yung pabayaan, wag yung galawin. Kung ano yung target building, yun lang yung dapat i-draw ninyo. So, for example, naka-encounter kayo, naka-pull kayo ng ganito, no? Hindi nyo magawa. Okay? Let's say, hindi nyo lang magawa. Guys, wag nyong ipasa na mali-mali yung gawa nyo. Kita nyo to, may time left. So, yung mangyayari dyan is open na lang kayo ng panibagong ID, doon kayo gumawa, hayaan nyo lang ito mag-expire hanggang sa maubos yung oras nya. After maubos yung oras, mag-clear user kayo. Okay? Take note guys, hindi ito gagana kung hindi kayo nakapag-clear user. Okay? Sa hindi marunong mag-clear user, meron tayong guide dito nakapin sa Facebook, Discord. Ito yung link kung paano mag-clear user. So again guys, be sure na makapag-clear user folder kayo before kayo mag-pull ng task ulit. Okay? Let's say nag-expire na, huwag kayo mag-download ulit, no? Hayaan niyo munang mag-clear user muna kayo, tsaka kayo mag-download ng task. Para at least hindi babalik yung project yung task na na-pull ninyo. Okay? So dito tayo muna. Ito yung target building natin. So, since iba yung height nila, medyo complicated na nga to. No? Medyo complicated na to eh. Unahin muna natin to. So, wag nyo tong gayahin na again yung target building lang. Pero since training ito, mag-focus tayo sa mga basic buildings. Okay? Unahin muna natin to. Okay? So, ito yung mga common, pinaka-basic buildings. Sila ng, ito basic din to eh. Ito basic din to. Pero ito muna yung unahin natin, yung rectangle. So, pag nag-draw guys, F, wag na kayong gumamit ng E kasi minsan yung E, no, may mga types na straight, may mga types na hindi, na medyo skewed siya. I suggest mag-F na lang kayo. Dapat sa pag-draw dito pa lang sa left, accurate na talaga. Pag mali, pag may kaunting mali kayo dyan, let's say hindi napabayaan nyo na ganun, hindi nyo to mamamatch guys. Okay? So first step is to make sure na accurate yung drawing ninyo. So meron tayong 3 pixel allowance. So as much as possible, wag na nating ipaabutin ng 3 pixel. Kung kaya nating i-draw ng accurate, i-draw natin ng accurate. Okay? After ma-draw, i-match natin dito sa kabila. Meron tayong 9 views. Okay? Meron tayong 9 views dito. Pero guys, suggestion, pumili kayo na mga 1, 2 hanggang 4 siguro na view. Iwasan nyo yung number 9 kasi yung number 9 top view yan, no? Top view to. Minsan feeling nyo okay na, na-draw nyo na yung tama, pag
punta sa side view, sablay pala. Okay, kasi yung 1 to, I think 1 to 5 ata or 1 to 4, ito yung medyo side view. So I suggest, kung pumili kayo ng view 1 to 4, okay? Yun yung piliin nyo na view. Okay? So after that, no, nalagay na natin ito sa proper location, drag tayo ng side wall. Okay? Yan. Yung sa side wall, guys, again, like I said kanina, dapat tama. Hindi yung precise talaga yung wall, hindi yung ganyan, sobrang haba, hindi din yung sobrang ikli. Okay? Kung ano yung nakikita nyong wall sa gilid, sundin nyo lang. Okay? Next is yung ridge, di ba? So ito yung ridge natin. So paano natin makuha yung perfect length ng ridge, no? Kasi minsan pag dito tayo nagkumuha, hindi natin ito kukuha straight. Kasi minsan hindi nga siya tag doon, hindi precise, okay? So yung ginagawa ko, guys, no, although mas matrabaho siya, pero ito yung technique na to, sigurado ako na makuha natin yung proper na length ng ridge, okay? So dito ako kukuha ng assistant line. Okay, so 9 assistant line, drag hanggang dyan. After that, lipat sa kabila, adjust the height. Okay, in that way, tama yung length ng ridge ko. Okay, so magdodraw na tayo ng panels. 1, 2, 3, 4. Next. Okay. Diba malinis? So sa pagdraw ng panels, S lang yung gagamitin natin, wala nang ibang tools. And then lastly, do not forget to group. Uy, humaba yung... Yan. So okay na. Ito yung basic building. Napakadali lang gawin. So dito tayo sa may mga parang extension sa itaas, no? Parang common din to, guys. Parang may square sa itaas. So unahin muna natin yung gilid. Huwag nyo tong gayahin, agad target building lang. So pero since training ito, tirahin na lang natin yung mga basic buildings. Okay. Pero since mayroon parang square, no, gagawa tayo ng square dito ngayon. So F, reference, lock. Okay. So after that, drag nyo sa proper location, proper position. So check natin ibang views. Check natin yung 3D. Kita nyo dito mas clear yung parang extension niya, no? Parang square sa itaas. So adjust natin. Yan. So pag nag 3D view kayo, kita nyo, meron na tayong perfect na square sa itaas. So draw na lang natin yung panels. 1, 2, 3. Ito pala yung diskarte, guys, sa pagdraw ng panels, para hindi nyo na kailangan itawag doon, hindi nyo kailangan yung iba ginagawa. Dati ako, ito yung ginagawa ko. 1, 2, 3, 4, ganon, tapos ilalak ko. So mas okay para maiwasan ninyo yung minsan kasi hindi tumatama sa assistant line. So yung ginagawa ko para maiwasan yung ganon, dito ako nagsa-start sa ibaba. 1, 2, 3. Yan, ganon yung ginagawa ko, sa ibaba ako nag-start. So, hindi na ako nagkakaroon ng minsan hindi siya nagsasnap dito sa assistant line. Hindi ko alam kung nangyari sa inyo yan, na hindi siya nagsasnap. Pero ngayon hindi na kasi ito na yung ginagawa ko. Sa ilalim ako nagsastart. Next is dito. So, gawa ulit tayo ng maliit lang na assistant line. Diyan. Tapos, akyat lang natin. Check natin yung 3D view kung tama na yung height. Okay na siguro to. Again, 1, 2, 3, 4. Yan. So, and lastly, group. Check natin yung 3D. O, diba? Okay na siya. Malinis yung pagkakagawa. Next, dito tayo sa ganitong building. Guys, yung ganito, no? Kita nyo, meron siyang tawag doon, meron siyang hati. So yung gagawin natin dito, guys, is magmo-multi-layer tayo. Kasi hindi natin 'to makukuha kung hindi tayo mag-multi-layer. Kita niyo magkaiba yung height nila. Magkaiba yung height ng bubong. So yung base niya is
dito. Yung isa dito. Kita nyo yung difference niya, medyo malayo. So hindi ito makukuha kung hindi tayo multi-layer. Okay? So unahin muna natin, draw natin as 1. Pwede din i-multi nyo na, no? Diretso nyo na multi-layer, pwede naman yun. Magka-cut tayo dito. And then hold Alt, ALT to adjust the height. Or pwede din, no? Kung ito yung unahin nyo, yung top, mag-connect na lang kayo dito using H. Yan. Ayaw. Mas mahirap. Pero may mga times guys na okay din gumamit ng H ha. Ito yung example na paggamit ng H, nagka-kickback patuloy. Okay, so okay na to. Yan. So tama naman yung height. Yung sa pagkuha ng height guys, huwag kayo kumuha sa, huwag nyo habulin yung top na roof. Sa ibaba kayo, dito kayo kumuha ng height ng layer ninyo. Dito sa base ng roof. Kasi maglalagay tayo mamaya ng height dyan. Kung mataas yung building mo dito, edi mag-a-adjust din yung height ng roof, mas lalong bababa yan. So adjust hanggang dyan. Check natin yung drawing. I think accurate naman, pwede na. Okay, so sige, drawing na tayo. So first, this ridge, since hindi sakop ng buong roof, no, so dito na lang tayo maglalagay. Kuha ng reference. I mean, hindi end-to-end yung ridge kasi na. So, placement na lang. Yan. And then, panels. Okay, so nagawa na natin yung first floor or first part ng bahay. Next, dito tayo. So, dito guys, as you can see, nagko-connect yung nagko-connect siya dito. Di ba? Yung roof na to, nagko-connect siya dito. So, paano natin i-connect yan? Automatic na yan na gagawin ng AI as long na alam natin yung proper technique. Okay? So, assistant line, wait nyo na mag-highlight. Kita nyo, nag-light up siya. Pag nag-light up, meaning nun, sinabi natin sa AI na dapat dito siya mag-connect sa panel na to. Kung dito nag-light up, meaning dito siya magko-connect. Okay? Automatic niya na nakukunin yung height ng roof pag nag-light up yan. So, let's say dito siya i-connect ha. Kuha ng reference. Hanggang dyan. Check nyo yung 3D view. O, kita nyo may height na siya. Hindi na natin kailangan i-adjust dito sa kabila pag nakasnap tayo dito. Okay? Huwag nyo nang let's say, ito yung gawin nyo ha. Huwag nyo itong gawin ha. Gagawa kayo ng ganyan. Ay, nag-connect siya. Let's say ganyan, no? Ay, automatic yung connect. Okay? Pero huwag nyo gawin yan guys na gagawa lang kayo ng assistant line tapos i-adjust nyo dito sa kabila. Make sure na makapag-snap yung assistant line ninyo. Okay? So, okay na. Kita nyo naman sa kabila, automatic yung adjustment. Magdodraw na tayo ngayon. Pwede pala magdraw ng naka 3D mode ha. Draw tayo. 1, 2, 3, 4. Yan. Lastly, ay, mali. Yan. Pero may mali dito. Kita nyo to guys, yung nakakat or red lines. Nakakat to eh. Diba? Putol-putol. Mali ito kasi meaning ito is naka-insert siya sa panel. Okay? Naka-insert, yung ito, naka-insert siya dito. Which is hindi pwede. Kita nyo naka-insert siya. So ano yung gagawin natin? Paano natin to aalisin? So gagamit tayo ng tinatawag na face split. Ito siya. Ay, mali. Yan, face split. Number 8 yung shortcut.
Basically, yung ginagawa nito is inaalis niya, no, yung mga panels na naapakan or nag-overlapping. Kasi hindi ito pwede, guys, no, na naka-insert yung isang roof sa isang roof, hindi yan pwede. So, i-click natin lahat ng nag-overlap. Ito, 1, 2, and 3. Diba? Kasi tatlo sila nag-overlap eh. Ito, 1, 2, 3. Again, hold shift. 1, 2, 3. And then, just press 8. Kita nyo, nag-blue. Ulitin natin. 1, 2, 3. Nag-blue. So, meaning, na-cut na ni AI yung mga excess panels. Ito, hindi yun na-cut. Ulitin natin. 8. Uy, hindi niya na-cut. Okay. Dito pala. So, ulitin natin. 1. Yun. So, gagawin na lang natin is i-delete natin yung mga excess na panels na to. Hindi to pwede, guys. Basta may red, may nakikita kayong red, automatic yun, mali yung gawa ninyo. So, dapat nan gawa nyo ng paraan na maalis yung red na yan. So, ito pa, ulit. Kasi nag-overlap siya dito pa pala sa base, so hindi ko nasama. 2, pati yung base. 8. Yan. So, i-delete natin yung remaining panels. Ayaw ma-delete. Yun. Okay. So, after that, pwede nyo siya nating ma-group. Diba? So, sa mga instances na ganito, guys, no, may mga times na ayaw gumana nung 8, no? Hindi siya gukita nyo, ayaw maalis. So, alisin nyo na lang yung dot, pwede naman. Kasi excess na lang to eh. So, alisin ko na lang yung dot, ipa-follow nyo na lang yung shape, and then just group. Okay? So, yun, tapos na. Diba? Madali lang. Next. Dito tayo sa may mga so, ito lang, same lang naman to yung procedure nila dito. Same lang naman to. Dito tayo sa may extension. Ito, gawin na lang natin. Medyo mataas siya eh. Unahin muna natin to. Kakat na lang natin. Pero guys, no, kung alam nyo, kung feeling nyo hindi nyo kaya, wag nyo nang ipiliting isubmit, no. Hayaan nyo lang. Pa-expire nyo lang. Wala namang mawawala. Kaysa isubmit nyo yan, tapos mabla kayo, di ba? So, sayang. Hold out, adjust. Yan. Okay. Next, dito tayo yung range muna kukunin natin. Yan. So, tama yung placement ng ridge. Gawa tayo ng panels. Ay. Okay. Tapos na yung panels. Ay, may red. So, pag may red, meaning hindi siya nakasnap ng maayos. Ulitin nyo lang. Pero let's say, no, yung red ayaw talaga mawala. Hindi na kay right angle yung gawa ninyo. So, I suggest withdraw ninyo. Okay? Next, dito tayo. So, dito, gawa ko ulit ng isang panel, isang layer pala. Kasi guys, hindi pwede nakalutang lang to. Dapat may base talaga. So, gagawan siya natin ng base. Yan. Adjust natin. Hold out. Dapat nasa base tayo ng roof. Okay. Pero ito, parang curve. Okay, kita nyo medyo curve siya. So, ano yung gagawin natin? Kasi nga, naka-curve. Madali lang to, no? So, kunin muna natin yung height ng ridge. Pwede pala guys mag-swap ha. Ito, mag-flip ng view muna kasi sorry. Ito kasi medyo mahirap since nakatago, no? Nakatago, hindi ko malagyan ng assistant line. Dito tayo. So, dito muna kukunin natin yung tamang height hanggang dyan.
Sobrang taas. Check natin 3D. Tabingi. Ulitin natin. Wala naman problema kung paulit-ulit yung paglagay ng ridge, guys. Wala naman yung limit, no, kung ilan yung malalagay ninyo, as long na tama yung placement. Basta tama lang yung placement ninyo. Okay, so I think this will do. Okay na to. So gagamit tayo ng tinatawag na arc tool. Okay, so G dito, dito, tapos hanggang sa mag-snap. Okay? So kita nyo yung ibang parang tawag doon, yung naka-arc nila is maganda kasi ito yung technique dyan. So meron na kasi tayong guide, no? So pwede mag-snap yung arc tool natin. So wag kayong mag-alala, kahit yung kabila perfect yung kanyan, perfect yung tawag doon, yung snapping niyan. So 1, 2, adjust hanggang sa mag-snap. Okay? So pag nag-snap na, draw nyo na lang isa-isa yung panels. Yan, hanggang sa mag-snap siya. Okay? Next. Mas okay nga ito, guys, no? Mas okay ito yung technique ng pag-draw kasi madaming panels. At saka malinis siyang tingnan. So alisin muna natin yung mga assistant line. Yan. So isa-isay natin hanggang sa matapos lahat ng panels. So take note, per panels yung bayad. So ito medyo madami yung panels na to. Yan. And last, so tingnan nyo naman yung results niya, di ba? Ang linis. So guys, review na lang mamaya kung paano ko siya ginawa. Next, dito tayo sa last part. This one. Dito, yung roof niya is sloping. Kita nyo sa kabila, nakaslope. Yung nakaslope siya. So paano natin to gawin? Magawa lang tayo ng assistant line kung saan nagsisimula yung slope. Straight na yan hanggang sa edge. Ay, kahit sobra pa nga siguro, okay lang. Next is gawa tayo ng panels 1, 2, paitaas. No, since paitaas na siya, o kita nyo, hanggang dyan. Check natin kung tama. Balik muna natin sa ibang view. Mali. So 3D mode tayo sa pagdraw. Paitaas. Gawa ulit ako assistant line. Yan. Kasi guys, dapat may assistant line kayo dito. Kahit dito wala pa kayong assistant line, okay lang, no? Pero pag nakagawa na kayo ng side panel, saka kayo maglagay ng assistant line. Importante ito, guys, na makalagay kayo ng assistant line, no, na para sa kabila. Kasi pag mali yung side panel niyo dito sa kabila, let's say mali yung pagkakalagay niyo, kahit maliit lang yan, let's say dito tayo. So let's say maliit na error lang, no, kasi hindi kayo naglagay ng assistant line. Kung tingnan nyo, parang tama, pero pag naglagay kayo ng panels, pag nagdraw kayo ng panels, tingnan nyo yung mangyayari dyan. So magdraw tayo ng panels. Yung kita nyo yung red, hindi yan mawawala kahit anong gawin nyo, as long na hindi pangkapareha yung height ng panels ninyo. So yung purpose ng assistant line is para ma-follow yung height ng kabila. So ulitin natin, 1, 2, 3, close. Yan. Ay, ito hindi ko na-group. Ay, wala, hindi pa pala tapos. And lastly, this one, draw na lang natin balcony. Okay, so hold out to adjust balcony or deck. And then group. Alisin natin yung assistant line, tingnan natin yung itsura. O, di ba? Linis. So malinis yung pagkakagawa niya. Next. Sige.
Next tayo, iba namang kan. Dito tayo medyo yung may mga may mga attic. Ito. So, extension to, no. Unahin muna natin to. Ito kasi dalawa na, medyo mahirap-hirap na to. So, draw muna natin. Dapat tama, no? Ay, ito lang pala guys, yung gawin natin yung dalawa. Para magamit din natin yung paano mag-merge, no, ng mga panels. Ito siya. So, first, gawa tayo ng ridge. Pero since may mga ganito siya, oh, parang anong tawag dito? Parang naka-right angle. Hindi kayo guys makakapag-draw ng panel, no? Hindi yan magsa-snap as long na hindi naka-square or naka-rectangle yung ginagawa ninyo. Okay? Or naka-triangle. So dapat need natin tong gawin as a square or rectangle. So paano natin gagawin yun? Gawa lang tayo ng assistant line. So dyan, ay mali. Tapos kabila. So nakagawa na tayo ng square using the assistant lines, no? Kasi guys, pag nag-draw kayo ng panel ng ganyan, no, hindi wala kayong assistant line dito. So yung mangyayari diyan is kung wala kayong assistant line hanggang diyan, sobra. Pag nag-draw tayo ng panel mamaya, kita nyo, naka-extend siya dito. So kaya nga tayo mayroong assistant line para hanggang diyan lang, hanggang dito lang yung panels natin. Yan. Okay? So, eto, nagawa na natin yung first. Second. Ay, naka-red. Pag naka-red, meaning, hindi naka-snap ng maayos. Okay? So, medyo minadali kasi yung snapping, kaya ganun. Last panel. Okay, nagawa na natin. Nagawa natin yung base niya. Next. Alisin muna natin yung assistant line na to, hindi na natin to gagamitin. Kasi minsan, pag hindi nyo inalis yung assistant line na yan, medyo sagabal, okay? So, dito tayo, unahin muna natin to. So, be sure na makakonect yung mga panels niyo. Kasi kita nyo naman, yung panel na to, no, connected siya dito. Okay? Huwag kayo maglagay ng panel na hindi siya nakakonect. Dapat nakakonect talaga yan. Gawa ako ng assistant line na since obvious naman, okay lang kung hindi siya nakakonect dito or dito lang siya, okay lang yan. Pero since ito kasi nakakonect talaga sa line, okay, nakakonect siya talaga sa ridge. So, gawa tayo ng assistant line. Sablay. Wait lang, ulitin natin. Adjust pa natin, konti na lang. Yan, okay na to. So sa pag-draw ng assistant line na ganun, wag ninyong madaliin ha. Kasi dyan talaga kayo magkakuan, masisira talaga yung drawing nyo pag mali yung placement ng assistant line. Okay? So gawin na natin yung panels. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Okay, so nagawa na natin to. Hindi ko lang na-close muna because gagamit tayo ng face split dito. So hindi ito pwede again like yung sa kanina, no? Yung sa dito, hindi ito pwede na naka-insert. So kita nyo naman, naka-insert siya. Okay, naka-insert siya dito, hindi ito pwede.
So, i-delete lang natin yung nasa likod. So, select natin yung panels na nag-overlap. Ito, tsaka ito. No? Pwede din yung tatlo. Tapos, 8. Kita nyo yung nag-blue. Pwede na natin i-delete yung sa likod. Okay? Tapos, i-close na natin. So, minsan, nagkakaroon ng bug which is yung red na to. So, minsan, nagkakaroon ng red. No? Hindi naman natin sinasadya. Nagkakaroon talaga ng red na to. So, yung gawin nyo guys, add lang kayo ng dot. So, 1. Ay. Kabila siguro. Yan. Ay, okay. Ito pala yung reason. Ito yung reason ba't nag-red. Dapat kasi naka-merge ito. So, pag same plane sila guys, ito siya, same plane kasi ito. So, this panel and this panel, kasi dito tayo nag-connect. So, meaning, yung tawag doon, yung angle nila is magkapareho. So, pwede natin tong i-merge. I-merge natin to ha. So, select this one, and then press V. O, kita nyo, naging isang panel na lang siya. Ito dapat yung itsura ng bahay pag isang panel lang siya. So, a-apply natin to mamaya dito. Kasi ito, kita nyo, same plane lang din sila. Yan. Next, dito. Tama na to. So, dito tayo magkukunik ulit. Assistant line. Check natin sa kabila. Taas. Okay na. Sige. So, unahin muna natin to. 1, 2, 3. And then, gagamit tayo ng faceplate. Kahit hindi pa tayo nakapag-draw sa kabila. Kasi ito lang naman, dito lang naman yung nag-overlap, oh. 8. Ayaw gumana. So, press 8. Yun. Ayaw. I-insert natin guys. Try natin kung gagana yung faceplate. Ito yung panel na to, ayaw makat, oh. Yun, nakat. Salamat. Okay, pero you have to also be careful, no? Ulitin ko lang guys ha. There are times na pag faceplate ninyo, faceplate natin to ulit. Wala. May hindi pa kasi tawag doon, hindi pa kasi pulido yung faceplate na to eh. So there are times na pag faceplate ninyo, crash. Ulitin ko na lang yung panel, teka. So, ulitin natin faceplate. Okay. So, there are times guys, no, pag nag-faceplate kayo, especially pag na-click nyo lahat, pati yung ibaba nahahati. Okay? Kita nyo nahati. Ito siya, oh. Nagka-cut, naging dalawa. So, minsan nangyayari yan. Kaya pag na-notice nyo na, di ba dinidelete natin yung extra panels? Di ba? So, pag let's say na-delete nyo na, tapos may nakita pa rin kayong line, most likely, nahati yung base ninyo. No? Kasi nahahagip ng faceplate. So, i-merge nyo lang. Merge lang natin. Next.
Merge natin to. Yan. Kasi nga, one panel lang sila. And then, lastly, i-close. Yan. And then, group. So, ito dapat yung itsura niya. So, ito guys, yung mga common houses, no? Ito yung mga ganito. Yan. Square, rectangle. Yung L, wala akong makita example ng L. Common din sana yun, yung letter L. Ito na lang, medyo complicated pa to. Mas complicated siya. Okay, so last example natin to. Mahirap ito guys because iba-iba yung tawag doon, iba-iba yung length niya, no? Gagawan ko lang ng example pero I think yung mga newbies talaga may hirapan dito. Pero guys, pag naka-encounter kayo again, yaan nyo lang, wag nyo lang ipasa. Basta wag nyo lang ipasa na alam yung mali yung gawa nyo. Or for example, ito lang yung nagawa nyo tapos ipapasa nyo, no. So kasi pag sunod-sunod yung baka kasi ma-block kayo, so sayang. Take note, last refill to ng roof natin guys. Okay, so first paano kaya ito? So yung mangyayari dyan, dalawang ridge. Unahin muna natin yung top. Ito yung concern ko. Ito. Ewan ko lang kung straight siya. Sabi ko na nga ba, hindi siya straight. Subukan ko lang guys ha, medyo mahirap siya. Pero sige. Unahin muna natin dito pa lang sa plane. So gawa muna tayo ng square kasi like I said before, kailangan naka-square yung drawing natin. Hindi pwedeng hindi yan naka-square or rectangle. Okay, so meron tayong square dito, meron tayong square dito, no? Pwede natin gawing guide. Medyo mahirap. Sige lang. Uy, sablay na. Okay. Kasi yung iniisip ko guys, since same panel sila, nagkaiba lang sila sa height dito. So pwede natin itong ma-merge, okay? So nagawa na natin yung panel. Ito lang naman yung pinaka-important na part dito. Ito yung nasa likod. Kasi dito sila magko-connect yung dalawa. Okay lang naman kung hindi magkaiba yung ridge nila, no? As long na tama yung area na kung saan sila nagko-connect. So dito, ito yung magiging anchor point natin. So gawin muna natin to. So kita nyo yung ridge, insakto naman, tama naman. Next. Last. Okay. So, nagawa na natin yung base. Meron na tayong base kung saan tayo pwedeng mag-connect ng mga panels natin. Unahin muna natin yung part na to. So, dito tayo magko-connect. Gumawa tayo ng assistant line. Make sure na mag-highlight. Okay? Hanggang hindi nag-highlight, huwag nyong i-connect yung panel ninyo. So, dyan. Check sa kabila kung tama. Okay naman. Connect. 1, 2, 3, close. Last. Gamitan ng faceplate. Uy, 8 pala, 8, sorry. Ayaw mag faceplate. Yun, okay. So, delete natin yung extra panel.
So may mga times guys no na hindi nyo siya maklik yung panel sa loob. Yung ginagawa ko is inaalis ko muna yung panel na isa tapos para mahugot yung nasa loob. Kasi minsan hindi siya maklik, oh, kita nyo, ayaw maklik yung nasa loob. So, bigyan natin ng entrance. Okay, so tapos na. Next, dito tayo. So dito tayo magko-connect. Assistant line. Check kung sa kabila kung tama. Huwag nyong i-equal na yung iba kasi pag naka-draw ng assistant line, draw agad. Check nyo muna sa kabila kung naka-align din yung assistant line ninyo. Hindi yung paglagay nyo ng assistant line, draw agad. Huwag ganun. Kasi pag nagkamali kayo ng drawing, uulit na naman kayo ng assistant line, di ba? Mas matrabaho. Yan. Faceplate, 8. So, eto, delete natin. Hindi na naman siya mahugot. Yan. And then, close. Check natin kung pwede silang tawag doon, i-merge. So, merge natin yung panels. Ito yung tatlo na to. Since same plane lang sila, okay? So, dapat, iisang panel lang ito, hindi pwedeng nakakat. So, lastly, merge. Okay. Pero guys, minsan may lumalabas na error, although let's say same plane lang sila, no? May lumalabas na error na plane not align. Okay? So common 'yan, I think bug ata 'yan. Common 'yan na error dito na kahit sabihin natin same plane lang sila, ayaw mag-snap. So ito yung gawin nyo. Delete nyo lang, no? Delete nyo lang lahat ng planes. Delete nyo lang. Tapos tsaka nyo siya i-redraw. Since same plane lang sila, hindi kayo magkaka-error or hindi yan magre-red. Magre-red lang yan kung hindi kayo na hindi naka-right angle or mali yung gawa ninyo. Pero kung tama, kita nyo, supposed to be hindi ito pwede. Pero since tama yung pagkakagawa ng mga angles, naka-same plane lang, so pwede ko silang i-draw as 1. Okay? So na-draw ko siya as 1, okay na to. Proceed tayo dito. So snap. Diretso ko na guys ha. Di na ako maglalagay ng assistant line. Pwede naman walang assistant line. Sa mga tenor dyan, kung familiar na kayo, no need to put assistant line sa mga ganito. Para mas mabilis yung trabaho. So, merge. So, although naka-merge, kita nyo may line because hindi siya naka-faceplate. So, mag-faceplate tayo dito. Yan. Delete natin yung nasa loob. Okay. So, malinis. Next. Dito tayo. Next. Faceplate ulit. Again, kasi naka-insert siya, di ba? Okay lang kung attic, guys. Ano ba yung attic na yan? Ito yung mga attic to. Ay, hindi nga ito attic eh. Teka lang. Ito yung tinatawag natin na attic. Ito yung mga ganito. Pwede yan na hindi na natin kailangan. Hindi na yan i-faceplate. Tapos yung mga ganito, kita nyo? No need to use faceplate na. Pwede nga wala na tong base eh. Draw nyo na lang, i-cover nyo na lang yung ibaba. So yung itsura niya magiging ganito. So no need to use faceplate. Ito, no need to use faceplate na din sa square. Pero dito kailangan talaga mag-faceplate since hindi ito attic, no? Extension ito ng bahay. So faceplate 8. And then close. So check natin yung overall results. Alisin muna natin assistant lines. And then group. Okay. Ay, ito pa pala. Same plane lang sila. So merge natin. Kita nyo? So ito yung final results natin. Diba? Malinis yung pagkakagawa niya. Yung may attic sana kaso wala. Wala akong mahugot.
Try ko lang isa pa guys ha. Kung makakuha ako ng may attic. Ano yung button? Ewan ko lang kung may attic dito. Ito sana oh. Teka lang ha, ipapasa ko lang to para makapag para ma-reset yung time. Kuha tayo example na may attic. And also guys, no, pag na-notice niyo na medyo matagal na kayo sa certain task, huwag niyo nang ipasa. Kasi masisira yung benchmark ninyo. So let it expire na lang. Okay lang yan kahit hindi masyadong madami yung nasubmit nyo. At least may experience kayo. Kasi uulit din to sa December ata. Uulit to sa December. Isa pa. Sample ng attic. Ito na lang siguro guys, gawan na lang natin ng ng maliit na example. Ng kunwari. Ito pwede naman to, yung isa. Yan, this one. Ito siya. So ignore na lang natin yung nasa ibaba. So para mabilis. Yung sa placement ng wall pala guys, kahit saan dyan pwede kayo maglagay ng wall left or right image, walang problema. Ito yung dalawang itsura ng attic. Meron tayong yung sa attic guys, meron parang ganito, no? Parang ganito yung style niya, yung ridge nasa itaas. Meron ding ganito, pahaba yung ridge niya. Yung sa ganito, I think marunong na din kayong gumawa, no? Dito na lang ako mag-focus. So, ignore na lang, no? Ignore natin to, yung extension na to. So, yung i-draw natin, yung attic, tapos ito yung extension. So, same principle lang naman yung pag-draw nila. Supply. So 9. Sablay kita mo, hindi ko makuha yung kwan. Ito kaya gawin ko. So dito ako kukuha ng reference para at least makopy ko ng tama. Yan. Hindi mas okay.
Yan, edi kuha ko yung yung range niya, mas straight. Okay. Uy. Okay, so dito tayo. So paano natin ito ma-draw? Ay. Teka lang. Hanap ako ng ibang view Tago. Eto, mas maganda. Mas okay siya. So, lagyan muna natin yung range na guys is kita nyo connected siya dito. So magko-connect lang naman tayo, madali lang tong gawin. Yan, so again, be sure na mag-highlight yung panel para nakasnap hanggang dyan. Okay. Masyadong mataas, adjust tayo. Mali, sablay. Ulitin natin. Yan. And then, i-draw na natin to. Yung iba kasi hindi marunong mag-draw nito, medyo nahihirapan. So, sa pag-draw nito guys, so 1, 2, kunin nyo muna to, mali. Kunin nyo muna yung range sa ibaba din. So, assistant line muna ito, yung range na to. So, magsusobra to. Gawa ako ng isang layer. Example lang to guys Yan. So magsusobra ito. So, ito yung gawin natin. Gawan ko na lang ng parang extension. Next is 9, kunin natin to. Mas clear to Check natin sa kabila kung tama. Malayo. Adjust. Okay. Next is 1, 2. Kuha kayo ng reference pa ibaba. Sa sidewall kayo kumuha. Hanggang sa magsa-snap lang yan. Kita nyo nag-snap. And then, close. Next. Sablay. Ilang. 1, 2. Paibaba. Red meaning, hindi nakasnap ng maayos. Pero sige lang. Ba't kaya hindi pa nakasnap? Ulitin ko guys yung assistant line I think sa assistant line hindi siya nag-snap ng maayos. Highlight. Check sa kabila. Okay. Dito tayo. 9. Adjust. Ito kailangan i-adjust kasi hindi tayo nag-snap hindi tayo nag-snap sa panel na to. So random yung pagkuha ko ng kanya. Snap. O, kita nyo? I think sa assistant line nga, kita nyo nag-snap na sa likod. Okay, baba. And then, yung top. And then, lastly, dito. Guys, yung ganito, no need to use face split na. Sa mga, ito yung tinatawag natin na attic extensions. So, sa mga ganito, minsan yung itsura ng attic is parang bahay din, Parang ito, yan. No need to draw extensions na. Pero yung pinagkaiba nila is this one, kailangan i-draw yung base. Okay? Since hindi siya pwedeng i-flat lang natin, kailangan i-draw yung base nito. This one,
kahit i-cover nyo lang yung top kasi magre-red yan guys kung walang cover sa ibaba. So kailangan siya nating i-cover, pero yung principle ng pag-draw same pa rin yan, okay? So guys, check natin yung questions ninyo. Yung sa newbie guys, hanggang 3 lang, hindi tayo pwede mag-add ng sobra. Tenured hanggang 5 lang tayo, okay? Hindi pwedeng sumobra sa 5 yung newbies. Hanggang 3 IDs lang muna yung newbies natin. So, kung let's say, kasi yung iba kasi, kahit medyo madali lang naman, pag nakita nilang, tawag doon, merong mahirap ng konti, hindi na nila tinatalo. Guys, I suggest, no, kahit medyo mahirap siya, hindi naman kahirapan, pero yung iba kasi doable yung mga task ninyo. Kung kaya naman, try nyong gawing practice, okay? Kasi hindi lang naman ito yung refill natin. Guys, question sa training. Paano sir, magpa-blue ng bahay, sir? Yung blue na yan, meaning yan, nagawa na ng neighbor. Hindi kayo yung gumawa niyan, yung katabi nyo. So, pag blue, huwag nyo nang galawin. Yung sa sir, yung nagpapatrade, sir, yung parang blue-blue. 3D? Okay. Eto. Parang ganon? Yan. Yung kita nyo yung console, yung sa ibaba ng sa ibaba ng escape. Field D key. Ito siya, teka. Ito. Kita nyo? Ito siya. Okay sir. Salamat. Wala pa pat, hindi pa nga tapos yung training, hindi pa nga nakapag-attendance, magpa-verify ka na. Yung ibang dami nagmamadali, kaya kayo nadadali. Kaya kayo na mamas pushback. Dali lang naman sana intindihin ng project, guys. So again, last refill, pag na-block pa kayo because of the same issues sa previous tab, sorry hindi ko na kayo maliligtas niyan. So attendance tayo. Again, take note, pag nag-review kami, person mode, pag sunod-sunod yung errors, kahit 5 lang yan na sunod-sunod, no? Especially pag wala talaga yung task, ibabalik namin lahat ng task ninyo. So, masasayang lang yung pagod. Okay? So, be very careful, guys. Kung hindi nyo kayang gawin, just let it expire on your IDs. Huwag nyo nang piliting isubmit pag alam nyong mali yung gawa ninyo. Okay? So ito, like this di ba? Obvious na mali talaga, walang mga ridges, walang mga panels. Dapat dito pina-expire na lang, hindi na pinasa. Ito lang hindi naka-group. So yung mga errors nyo kasi guys, pwedeng iwasan kung hindi nyo sana sinubmit. Yung grouping lang sana. Yung grouping lang madali lang sana 'yon, kaso ito mali ito. So mag-attendance tayo guys. Yung mag-attendance is yung hindi lang verified sa tab. Kung visible yung tab sa inyo, please hindi na kayo wag na kayo attendance, okay? Mali. Okay, may tanong. Teka. Kunin ko lang yung sheet. Teka lang Yan. So attendance guys, make sure na tama yung site name tsaka yung email. Ano yung question? Saan dito? Kailangan ba ibalik sa original view? Hindi naman. Pero yun nga, mas okay na yung kung ano yung makuha yung view, yun din kayo mag-match. Kasi mas okay yung matching doon. Kasi sa reviewer side guys, kung ano yung nakikita naming view sa una, yun
yan din yung papasok kasi sa amin kung ano yung nakikita nyong una. So I suggest kung ano yung first view talaga, kung ano yung makikita nyong view, doon kayo mag-base, no? Kasi pag yung iba kasi 9 sa 9th view ma-match. Pero yung problema kasi sa 9th view, 9th hanggang sa 6th hanggang sa 9th, no? Yung problema dito kasi is top view ito. So pag nag-check ka sa first na medyo tagilid yung view, sumasablay yung ridge, nagiging ibaba siya, kumukulang sa height. So kaya nga yung suggestion ko is yung first view talaga kayo mag-base. Kasi ito naka-side view at madaling makuha yung perfect height ng building. Kaysa dito, although ito kasi madali lang gawin kasi nga naka-flat. Pero pag 3D mo, ang pangit tingnan. O since ito kumuha tayo sa first view, tingnan niyo yung results niya sa iba, oh. Kita nyo? Perfect siya. Hindi naman perfect, pero at least pasok sa pixel allowance na binigay sa atin, di ba? Okay, so ika-cut ko na yung recording, no? Wow, 1 hour. Yes, I think, yeah.